Hello mga ka-mission, ayan muli ipapakita ko po sa inyo yung aking orchids. So medyo na-dry kasi, ayan, kung mapapansin nyo sobra na po yung haba niya kanyang ugat, pero yan po dapat tinatanggal po yung mga dry niyan. Medyo ibinaluktot ko po siya dahil pinapatubo ko siya, pinapasupling ko. Ganun po kasi yung way ko na pagpapasupling dyan. So, ang karakteristik naman po ng orchids yan po ay kailangan po laging dinidilig. Lalo po pagka matindi ang sunlight. At pag po, kailangan po siya direct na na-expose sa araw. Hindi ko po kasi nalalagyan siya ng net. Bagamat magkaganon ay maganda naman po yung kanyang nagiging pamumulaklak. Ayan, kung makita nyo mayroon na po ulit siyang bagong bulaklak. Non-stop po ang kanyang pamumulaklak. Ayan, meron po ako dito mga bagong lipat na orchids. Yan po na yung mga umusbong. So, inilipat ko para siya lumago. Ayan, mas maigi po kung itatanim nyo siya sa sariwa na papakita ko po sa inyo kung paano nalalaman na halimbawa hindi pa namumulaklak yung orchids. Makikita nyo po dun sa pinakadulo ng ugat niya kung anong kulay ba siya, kung siya ba ay pink or orange. Dalawang klase lang po kasi yung aking, ayan, gaya po niya, kulay pink po ang bulaklak niyan. Ito naman pong isa, ayan, kulay orange po yung ganyan. Ayan, orange po yung bulaklak niyan. So kung bibili po kayo ng orchids, makikita nyo po doon kung ano po talagang bulaklak niya. Ayan, ang ganda po niya. Ito naman po yung pagka namulaklak na ay dire-diretso na siya, non-stop siya, basta lagi nyo lang siyang didiligan. Pag sumupling yung isa, sumulpot yung isang bulaklak niya, pag natuyo yun, may kasulpot na uling isa pa, sunod-sunod po siya, kaya non-stop po ang kanyang pamumulaklak. Maliban lang kung talagang nag-uulan, medyo nasisira siya, kaya kailangan talaga meron siyang net sa ibabaw, parang pinaka-shade niya. Ayan. Hanggang sa muli mga ka-mission, I hope na na-inspired kayo. God bless everyone.